kaibigan, narito ang mga balitang dapat nyo malaman sa ating top here. At sasagawa ng malawakang kilos protesta bukas ang iba't ibang militanteng grupo at transport group kontra sa pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Banta ng grupong Kadamay, mga harang ng mga motorista ang mga militanteng grupo sa EDSA. Pero paglilinaw naman ng grupo Piston, hindi raw isang tigil pasada kundi isa lamang transport caravan mula Quezon City Circle hanggang sa tanggapan ng Big 3 Oil Company sa Makati ang kanilang gagawin. Gayunman, handa naman daw ang mga ahensya ng gobyerno sakaling maapektuhan ng rally bukas ang mga pasahero at motorista. Naka-standby na ang mga sasakyan ng MMDA at truck ng AFP. Bilang kambyo naman ng Department of Energy sa mga naunang pahayag na magkakaroon ng dagdag presyo sa gasolina at diesel ngayong linggo, ayon kay Director Zenaida Monsada, baka nga raw magkaroon pa ng rollback sa ibang produktong petrolyo. Pagpapanatag naman ng DTI, hindi raw dapat ipangamba ang pagtaas sa mga pangunahing bilihin bilang epekto ng oil price hike. Samantala, nagpiyansa naman si dating First Gentleman Mike Arroyo matapos ibaba ng Sandigan Bayan ang arrest warrant laban sa kanya. Kaugnay po yan ng umano'y maanuman niyang NBN-ZTE deal. Personal na nagtungo ang dating unang Ginoo sa Sandigan Bayan kahapon para maglagak ng piyansa. Nagpiyansa na rin si dating DOTC Secretary Leandro Mendoza na isa sa mga nakatanggap ng arrest warrant. Pinag-iisipan na rin niyang dumulog sa Korte Suprema kahit mahina raw ang ebidensya laban sa kanya. May arrest warrant na rin ibinaba laban kay dating Pangulong Gloria Arroyo at dating COMELEC Chairman Benjamin Abalos na nakadetine na ngayon dahil naman sa hiwalay na kaso ng electoral sabotage. Si Abalos naman wala pang tugon sa arrest warrant. Sa April 11, nakatakda ang arraignment sa Sandigan Bayan para sa kontrobersyal na broadband contract. Samantala, nakuhanan po ng CCTV ang umano'y pangaagaw ng batuta at pagpalo ni MMDA Chairman Francis Tolentino sa isang barangay tanod sa Makati kahapon. Makikita po sa CCTV footage si Chairman Tolentino na nakasuot ng itim na jacket. Lumapit siya kasamang iba pang tauhan kay Ramon Palma, barangay tanod ng Guadalupe Nuevo. Maya-maya pa inagaw ni Tolentino ang batuta at pinalibutan na ng mga MMDA personnel si Palma. Ilang sandali pa, pinalo umano ng MMDA Chairman sa hita si Palma. Porsigido naman si Palma na magsampa ng reklamo. Mariin namang itinanggi ni Tolentino ang parata. Paliwanag ni Chairman Tolentino, inagaw lamang daw niya ang hawak ni Palma sa pangambang siya ang hatawin nito. Tinapik lamang din daw niya ang side pocket ni Palma dahil may nakabukol doon. Dagdag pa ni Tolentino, napasugod lamang daw siya sa lugar dahil pinagbantaan daw ang kanyang mga tauhan. Unang araw kasi kahapon ang implementasyon ng bagong traffic scheme ng MMDA. Sa ngayon, wala pang tugon ng Makati City Government at Malacanang sa nangyari. Hindi po tayo nagpunta roon para manakit. Nung nakaharap ko nga ito nagrereklamo, ni hawak-hawak siyang kulay itim na hindi ko naman ho alam na tubo pala. Yung pala ay tubo na binalot ng tape. So, sa halip siguro naman, maunawaan ninyo na sa halip na mapalo po naman ako, sinamsam ko po yung tubo. Alam nyo, dapat unawain ba't naging ganun yung reaction ni Chairman. Bago nangyari po yung nakuha sa CCTV, may utos sila na sasarhan na yung area na yun sa Guadalupe kasi nagdulot ng trapiko sa EDSA. Yun yung tagusan na nag-u-turn. Siyempre, umalma yung mga jeepney drivers dahil saan naman sila lulusot? Pahirap naman sa kanila yon. Dahil kaya may sumasakay sa kanila, ito'y isang ruta papunta ng EDSA. Ngayon, sasaran yun. So, saan sila pupunta? So, naging violent yung reaction the day after. Yung bago yung pagpapatupad, the day before, may mga binato na rin, may mga nasaktan na rin, at nanguna yung mga barangay tanod din sa pananakit ng ilang MMDA personnel. Kaya mismong si Chairman na bumalik doon, kung makita niyo yung video, itong isang barangay tanod dito na nagre-reklamo, siya yung nasa gitna. Di ba mag-isa lang siya nasa gitna? Parang, kung kikita, parang nagtatapan-tapangan. Siyempre, hindi nagustuhan din ni Chairman yun. Ngayon, kaya nahumusga, nakikita nyo na sa CCTV kung hinampas ba. At saka kung nakita ko, kinuha yung tubo, tapos may... Parang tinapik siya kaya tsaka kung meron talagang nangyaring paghahataw sa kanya, nakita niya, may pasta dapat yun na isang linya ng ganun. Di ba? Tubo yan eh. Pero ito, kaya kinampihan din ng Chairman, hindi ko alam kung may bayad siya sa terminal dun sa Guadalupe. Pero
talagang maapektuhan naman yung mga jeepney driver. Siguro kung naging Bawas kita. mas maano yung dialogo, no, mas naging bukas din ng MMDA at naipakita. Kasi hindi naman siguro papayag ang mayor ng Makati dahil bago mo magpatupad Yes, ng dapat ordinansa ng may MMDA, merong may board yan na kung Yes, saan ina-approvean din ng mga alkalde. Kaya nga coordinating body lang yan eh. Hindi Sila lang yung siguro- tagapagpatupad. Hindi nakascade ng mabuti doon sa hanay ng mga Tsaka, jeepney tagal driver. ko na rin kilala si chairman, parang wala Hindi sa man karakter violente, oo. yung ganong mananakit ng ordinaryong tao. Sa ibang balita, magigiting at matatapang na pulis, yan ang inaasahan natin na tutugon laban sa mga krimen sa ating bansa. Pero lumabas sa datos ng PNP, halos 63% lamang daw ng mga pulis sa buong bansa ang may issued short firearms o service pistol. Ibig sabihin, mahigit 85,000 pulis lamang sa mahigit 130,000 na pulis sa Pilipinas ang may baril. Kulang din daw ang long firearms o matataas na kalibreng baril na ginagamit sa mga delikadong lugar at operasyon. Pero ayon sa PNP, sinisikap daw nilang matugunan ang problemang ito. Pero yung mga private armies meron. Malalaki Yun at na nga yung mahirap, powerful. yung mga kriminal na Diba? kumpleto sa gamit. Eh. Actually, magulat ka, may ilang pulis ang gamit nila yung toy gun na yung scale is 1:1. Para lang mapakita nila Yung may mukhang armas sila. mukhang baril Oo. talaga. Kaya lang, huwag lang matsyempohan na talagang ang mahabol na yung mga snatcher na may totoong paltik o may Oo sumpak. eh. Yun nga, kung may baril man, wala namang bala. Kaya nga iba, ini-issue arnis o kaya batuta o kung ano man. Pasadahan natin ang mga aksyon balita sa mga ito. Narito na ang Ronda Reports. Patay ang dalawang rape slave suspect matapos silang makipag-agawan ng baril sa mga pulis sa loob mismo ng kanilang selda sa Manila Police District Headquarters kagabi. Yan naman ang Ronda Report ni Haji Rieta. Haji, Yes, Igan, patay ang dalawang suspect sa Monea panggagaha sa pagpatay sa 7 taong gulang na babae sa Tamesa nitong Biyernes. Matapos na muna nga magpag-agawan ng baril sa pulis sa loob mismo ng kanilang selda sa Homicide Division ng headquarters ng Manila Police District pasado alas 10 kagabi. Inutusan lang daw na isa sa mga suspect na itapon ng naipong ihi sa kanilang selda. Pero bigla na lamang daw inagaw ang caliber 99 pistol na baril na nakasuksok sa pantalon ng isang pulis at dito na raw nagkaroon ng kaguluhan kung saan ay humantong ng putukan ng baril. Bagaman ay takbo sa PGH ang dalawang suspect, agad naman silang binawian ng buhay. At imbisagahan naman daw ng MPD ang nangyaring insidente. Abangan ng buong detalye mamaya sa aking report sa unang balita. Igan. maraming salamat Haji Rieta. Ronda Report naman mula sa Antipolo City, sugatan ng isang rider matapos salpukin ng taxi kanina madaling araw. Ronda Report yan ni Jay Sabale. Jay. Igan, isang motorsiklo at taxi ang nagsalpukan sa kahabaan ng Marcos Highway, Barangay Maymot, Antipolo City. Pasado alas 2 ng madaling araw, tumilapo na mahigit 7 metro sa kanyang motor ang rider na si Gerald Bonifacio. Binigyan si Bonifacio ng paunang lunas ng Annex 1 Rescue at Antipolo Rescue. Pinala sa Amang Rodriguez Hospital si Bonifacio. Ang taxi driver naman na si Goldic Roluna ay nakadetena sa Antipolo Police. Igan? Maraming salamat Jay Sabale. Samantala, 4 na araw matapos ilibing si Negros Occidental Representative Iggy Arroyo, hindi pa rin maitago ng live-in partner niya si Gracie Muna ang lungkot sa pagkawala